Dear listeners, si Miss CJ po ito. Kamusta po kayo? Sana nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa inyo. Alam nyo, excited na naman ako makasama kayo ngayong araw. Nagbaon ako ng napakagandang kwento ng pag-ibig na mag-i-inspire at magpapakilig sa inyo. Ito nga pala ay pangatlo sa 6 na kwento sa series ni Claxine. At ngayong araw mapapakinggan ninyo ang kwento ni Anthony at ni Lolita na pinamagatang Dalawang Bunga ng Kasalanan. Alam kong excited na kayo, kahit wag na nating patagalin pa. Tara na, simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Malakas ang buhos ng ulan ngayon habang pauwi si Anthony sa village kung saan siya nakatira. Ang bawat patak nito sa bubong ng itim na SUV ni Anthony ay sumasabay sa pagpintig ng kanyang sentido. Pagod siya. Pagod sa sunod-sunod na board meetings. Pagod sa mga blueprint na kailangang aprubahan. At higit sa lahat, pagod sa katahimikang sumasalubong sa kanya sa loob ng kanyang malaking mansyon. 5 taon nang nakalilipas mula nang bumalik siya sa Pilipinas mula sa Switzerland. Akala niya ang pag-uwi niya sa bansa ang magiging simula ng kanyang peace of mind matapos ang isang magulong relasyon kay Isabela. Ang babaeng inakala niyang the one, pero isa palang manggagamit. Sir Anthony, nandito na po tayo. Untag ng kanyang driver na si Mang Jose. Tumango si Anthony at kinuha ang kanyang briefcase. Pero bago pa buksan ni Mang Jose ang gate, napatigil ang sasakyan. Ang mga headlight ng SUV ay tumama sa isang bagay na nakalagay sa gitna mismo ng gate ng mansyon. Ano yan, Mang Jose? Basura? Tanong ni Anthony habang kumukunot ang noo at pilit na inaaninag ang laman ng karton dahil gumagalaw yun. Sa subdivision na ito, bawal ang kahit na anong kalat sa labas ng bahay. Kaya nagtataka siya kung sino ang may gawa nito lalo na't ang mansyon niya ay pribado at bawal ang tagalabas. Sir, parang basket po na may kumot. Nauutal na sagot ng driver. Mabilis na bumaba si Anthony, hindi alintanang malakas na buhos ng ulan. At habang papalapit siya, isang tunog ang bumasag sa hagupit ng malakas na hangin. Isang mahina, paos, at nanginginig na iyak. Hindi lang isa, dalawa. Nang hawiin ni Anthony ang basang kumot, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 2 sanggol. Magkamukhang magkamukha. Mapuputi at nanginginig sa ginaw. Sa gitna ng 2 sanggol ay isang sobrang puti na nababasa na ng ulan. Dali-daling binuhat ni Anthony ang basket at pumasok sa loob ng bahay. Manang Celia, kumuha ko kayo ng mainit na tubig at malinis na tuwalya ngayon na. Sa loob ng sala, habang pilit na pinatatahan ng mga katulong ang 2 sanggol, binuksan ni Anthony ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Isa lamang ang nakasulat sa loob. Isang sulat kamay na kilalang kilala niya. Anthony, hindi ko kayang maging ina. Sinubukan ko. Pero hindi ako para sa ganitong buhay. Sabi mo noon, handa kang panagutan ng lahat. Heto na sila. Sila ang bunga ng gabing sinasabi mong pagkakasala natin sa Paris. Sila ang mga anak mo. Huwag mo na akong hahanapin dahil wala na ako sa bansa. Isabela. Nabitawan ni Anthony ang papel. Napaupo siya sa sahig. Nakatitig sa 2 batang ngayon ay payapa nang natutulog matapos mabihisan. Ang galit, gulat at sakit ay naghahalo-halo sa kanyang dibdib. Pinagkatiwalaan niya si Isabela. Minahal niya ito sa kabila ng babala ng mga kaibigan niyang sina Elena at Dominic. Pero heto siya ngayon, iniwanan ng 2 buhay na tila ba mga gamit na pwedeng basta na lang i-dispose. Anak ko, bulong ni Anthony. Lumapit siya at hinawakan ng maliliit na daliri ng isa sa mga sanggol. Nangako siya na mamahalin at aalagaan ng mga ito. Hindi na ito muling makikita pa ni Isabela. 5 taon ang nakalipas. Ang mansyon ni Anthony ay hindi na tahimik tulad ng dati. Sa bawat sulok ay may mga laruan, mga guhit sa pader na hindi mabura-bura at malalakas na sigawan ni na Alfie at Althea.
ang kambal na nagbigay ng kulay sa buhay ni Anthony. Sa loob ng 5 taon ni Anthony, ang bumuhay at nagpalaki sa mga bata ay siya. Wala siyang naging katulong maliban kay Yaya at ang iba pang mga kasama sa bahay, pati na ang driver. Tinalikuran niya ang mga party, ang mga babae at kahit anong uri ng pakikipag-date. Para sa kanya, sapat na ang kambal. Pero habang lumalaki ang mga bata, mas nagiging mahirap balansehin ang pagiging CEO at pagiging ama. Dada, look! Alfie broke my doll! Sigaw ni Althea habang tumatakbo patungo sa kanyang ama na kasalukuyang may kausap sa video call para sa isang merger sa Singapore. I didn't, it was already broken. Sigaw naman ni Alfie, suot ang kanyang maliit na suit na ginaya sa suot ng ama. Napabuntong hininga si Anthony at humingi ng paumanhin sa kanyang business partners bago isara ang laptop. Kids, please. Dada is working. Nasaan bang yaya nyo? She quit, Dada, sabi niya we are monsters. Inosenteng sagot ni Alfie. Napasandal si Anthony sa kanyang swivel chair. Pang-10 yaya na ito sa loob ng 1 taon. Walang tumatagal sa kambal dahil sa pagiging hyper ng mga ito. Kailangan niya ng mag-aalaga sa mga bata na hindi lang pera ang habol, kundi yung may pusong maiintindihan ang pinagdadaanan ng mga batang lumaking walang ina. Kinabukasan, isang babae ang nakatayo sa tapat ng gate ng mansyon. Simple lang ang suot nito. Isang kupas na t-shirt, maong na pantalon at isang backpack. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata na tila laging nakangiti. Magandang umaga po. Ako po si Lolita. Pakilala niya nang harapin siya ni Anthony sa opisina nito. Tiningnan siya ni Anthony mula ulo hanggang paa. Alam mo ba kung anong pinapasok mo, Lolita? You know, my kids are challenging. They have high energy and they can be quite difficult. Ngumiti si Lolita, isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Yun ang unang beses na natulala si Anthony dahil sa isang babae ang nakakatawa ng isang simpleng ngiti lamang. Sir, galing po ako sa isang orphanage sa probinsya. Wala pong batang mahirap alagaan kung ituturing mo silang parang sarili mong kadugo. Hindi po sila difficult. Kailangan lang po nila ng pakikinig. Gusto niyang mapangiti sa sinabi ni Lolita pero eto din kasi ang sinabi ng mga naunang yaya. Pero kung di nila sinaktan ng mga anak niya inaakit siya. Huminga ng malalim bago tumingin sa dalaga. Hindi kita kinuha para maging philosopher, Lolita. Kinuha kita para hindi nila masunog ang bahay na to habang wala ako. Seryosong sabi ni Anthony. O sige na, mag-uumpisa ka ngayon ha. Kapag tumagal ka ng 1 linggo, dodoblehin ko ang sahod mo. Aligagang naglakad si Lolita palabas ng opisina at sinalubong naman ni Yaya. Itinuro ang magiging silid niya at ang magiging uniforme. Hindi naman maitatanggi ni Lolita ang saya dahil sa wakas, may trabaho na siya matapos ang 1 taon na paghahanap. Hindi naging madali ang unang araw ni Lolita. Sinalubong siya ni Alfie ng isang water gun na puno ng kulay na tubig, habang si Althea naman ay nagtatago sa ilalim ng malaking piano at ayaw lumabas. Pero sa halip na magalit o sumigaw gaya ng mga naunang yaya, naupo lang si Lolita sa sahig. Kinuha ang kanyang backpack at naglabas ng mga makukulay na bato at papel. Alam niyo ba, ang mga batong to galing sa isang mahiwagang bundok. Malakas na sabi ni Lolita, sapat na para marinig ng dalawa. Ang sino man na makakapag-drawing sa kanila ng pinakamagandang mukha, bibigyan ko ng isang secret story. Dahan-dahang lumapit ang kambal. Sa loob ng ilang oras, ang ingay ng mansyon ay napalitan ng tawanan at kwentuhan. Mula sa balcony, nakamasid si Anthony. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Nakatingin sa 3 na ngayon ay abala sa paggawa ng arts and crafts sa garden. Nakita niya kung paano hawakan ni Lolita ang kamay ni Althea at kung paano nito punasan ang pawis ni Alfie ng may pag-iingat na tila ba isa itong tunay na ina. May kung anong kumurot sa puso ni Anthony. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang siya nakakita ng babaeng tumingin sa mga anak niya nang hindi iniisip ang sahod o ang katayuan niya sa buhay.
Sir Anthony? Napalingon si Anthony. Si Lolita, pawisan at may bakas ng pintura sa pisngi, nakatayo na sa likuran niya. Natutulog na po ang kambal. Pinagtimpla ko po kayo ng tsaa. Mas mabuti po yun kaysa sa alak bago matulog. Nakakapagod po ang araw niyo sa opisina, sabi ni Lolita sabay lapag ng tasa sa lamesa. Salamat, Lolita. Tanging nasabi ni Anthony. Sir, ang gaganda po ng mga anak niyo. Ang tatalino. Sayang po at napatigil si Lolita. Sayang dahil wala silang ina. Dugtong ni Anthony, hindi na itago ang boses na puno ng pait. Hindi po. Iling ni Lolita. Sayang dahil hindi nakikita ng nanay nila kung gaano sila kailangang mahalin. Pero wag po kayo mag-alala, nandito naman po ako. Hindi ko man sila anak, ituturing ko po silang parang sa akin. Tinitigan ni Anthony si Lolita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang simpleng yaya ay tila naging isang anghel sa paningin niya. Ang pusong matagal nang isinara ni Anthony na para sa sarili niyang proteksyon ay tila ba dahan-dahang bumubukas. Subalit kaysa magpakain muli dito, minabuti niyang ipiling ang ulo at kalimutan ng pausbong na nararamdaman. Isang linggo na rin simula nang maging personal yaya ng mga anak ni Anthony si Lolita. Kitang-kita niya ang malaking pagbabago ng mga bata dahil hindi na pasaway ang mga ito at madalas na rin kumain ng gulay. Napansin ni Anthony ang maayos na pag-aalaga ni Lolita kaya naman hindi niya mapigilan ng sarili na hangaan ito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naisipan niyang yayain ang mga anak upang mag-mall. Siyempre, isinama na rin si Lolita. Hindi nga lang magandang ideya dahil heto siya, suot niya ang isang kengkoy na t-shirt na binigay ni Lolita sa kanya. Dada, why are you wearing a shirt with a cartoon character? Gulat na tanong ni Alfie habang pinagmamasdan ng kanyang ama na nakasuot ng puting t-shirt na may maliit na print ng Mickey Mouse. Isang pasalubong ni Lolita mula sa Divisoria na pilit nitong ipinasuot sa kanya. Because Lolita said I look too much like a fossil in my suits. Busangot na sagot ni Anthony habang inaayos ang kanyang salamin. And stop laughing, Althea. You look like a teenager po, sir. Promise. Tawa ni Lolita habang bitbit ang diaper bag na kulay pink na may mga polka dots. Sumakay sila sa SUV. Kung dati puro business news ang pinapakinggan ni Anthony, ngayon ay lunod ang sasakyan niya sa ingay ng Baby Shark at The Wheels on the Bus na masayang kinakanta ni Lolita kasabay ng kambal. Si Anthony naman ay pasimpleng kumukumpas sa manibela, pilit na tinatago ang ngiti. Pagdating sa mall, tila nakawala ang 2 uod na inasinan. Dire-diretso ang kambal sa isang malaking toy store. Hindi kasi madalas payagan ni Anthony ang mga anak na mag-mall dahil ayaw niyang lumaking spoiled ang mga ito, lalo na sa mga laruan. Kaya naman madalas niyang bilhan ng mga ito ng 1 piraso kada buwan. Sir, dahan-dahan lang po ang lakad. Mukha po kayong bodyguard na masungit. Hayaan niyo pong mag-enjoy ang mga bata. Biro ni Lolita nang mapansin ang madalas na pagsita nito sa mga mata. Kung makabantay kasi ito, akala mo may kukuha sa mga ito. I'm just making sure that no one kidnaps them, Lolita. Seryosong sabi ni Anthony. Kidnap? Sir, sa daldal ni Alfie, ang kidnapper pong magbabayad sa inyo sa loob ng 10 minuto para ibalik siya. Tawa ng dalaga. Pumasok sila sa loob ng Toy Kingdom. At doon na nagsimula ang kaguluhan. Kinuha ni Alfie ang isang malaking robot na halos kasing laki na niya, habang si Althea naman nagtatatakbo sa tapat ng mga manika. Dada, I want this, and this, and this. Sigaw ni Alfie habang inilalagay ang lahat ng mga madadaanan niya sa pushcart. Alfie, no, we only get 1 toy each. Pangaral ni Anthony. But Dada, Dito na pumasok si Lolita. Lumuhod siya sa tapat ni Alfie at hinawakan ng kamay nito. Alfie, alam mo ba, ang mga robot na yan, may meeting yan mamayang gabi. Kapag kinuha mo silang lahat, mawawalan sila ng quorum. Isang robot lang ang pwedeng sumama sa'yo para maging spy natin sa bahay. O alin ba dito ang pinakamatapang? Napatigil si Alfie. Seryoso itong nag-isip. This one po, Yaya Loli. He looks like a general. Napailing si Anthony habang nakatingin kay Lolita. Paano niya nagagawa yon? Isip niya. Sa loob ng 5 taon, puro pera at material na bagay ang ibinigay niya sa kambal para tumahimik. Pero si Lolita,
Tanging ang banayad na boses lamang ang ginamit nito. Matapos ang 2 oras na paglilibot, napadpad sila ngayon sa food court. Ayaw ni Anthony nung una dahil hindi sanay na hindi siya naka-fine dining. Pero nanalo ang kulit ni Althea na gusto ng chicken with stars. Habang kumakain ng kambal, naiwan sina Anthony at Lolita na magkatapat. Biglang kumuha si Lolita ng isang pirasong fries at isinawsaw sa sundae nito bago isubo. What are you doing? Fries and ice cream? Nandidiring tanong ni Anthony. Sir, wag mapili sa pagkain. Masarap to. Sagot ni Lolita sabay abot ng fries kay Anthony. Tikman niyo po. Utos ng yaya. Sabay tawa. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha ni Anthony ang fries at kinain ito. Nanlaki ang mga mata. Oh, well, it's surprisingly good. Sabi ko sa inyo masyado po kasi kayong seryoso sa buhay, Sir Anthony. Minsan, masarap din ang mga bagay na akala nyo. Hindi. Huwag mo nang huhusgahan hanggat di pa natitikman. Makahulog ang sabi ni Lolita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng maingay na mall, tila huminto ang mundo para kay Anthony. Napansin niya ang isang bakas ng ice cream sa gilid ng mga labi ni Lolita. Nang hindi nag-iisip, kinuha niya ang kanyang table napkin at dahan-dahang pinunasan ng labi ng dalaga. Napatigil si Lolita. Ang kanyang mga pisngi ay biglang namula. Si Anthony naman ay tila ba nahimasmasan sa ginawa. You had a ice cream on your face. Paus na sabi ni Anthony sabay iwas ng tingin. Salamat po, sir. Pabulong na sagot ni Lolita. Pauwi na sila nang madaanan nila ang isang photo booth. Dada, let's take pictures. Hiling ni Althea. Dati, aayaw si Anthony dahil feeling niya cheap ang ganong bagay. Pero ngayon siya nang unang pumasok sa loob ng booth. Sa loob ng maliit na espasyo, nagsiksikan silang 4. Sa unang click, seryoso sila. Sa pangalawa, nag-peace sign ang kambal. Sa pangatlo, biglang kiniliti ni Lolita si Anthony sa tagiliran. Kaya ang kuha ay nakanganga ang CEO habang tumatawa ng wagas. Isang itsura na hindi pa nakikita ng kahit sinong business associate niya. You're a menace, Lolita. Tawa ni Anthony habang hawak ang printout ng litrato. Pero masaya kayo, di ba? Ngisi ni Lolita. Yeah, I am. Pag-amin ni Anthony. Nang gabing yun, na-realize niya na ang 5 taon niyang pagiging single dad ay naging boring dahil ang nais niya ay mag-focus sa mga anak. Ngayon parang unti-unting nagkakaroon na siya ng interes sa salitang pag-ibig. Matagal niyang pinigilan ng sarili na umibig muli dahil baka walang magmahal at tumanggap sa mga anak niya. Kaya heto siya, hindi niya mapigilan ang paglawak ng ngiti nang dahil sa isang babae. Isang oras din nang makauwi na sila sa mansyon. Pagbaba nila sa sasakyan sa tapat ng mansyon, nakatulog na ang kambal. Kaya binuhat ni Anthony si Althea habang si Alfie naman ay karga ni Mang Jose. Naiwan si Lolita na nag-aayos ng mga pinamili. Lolita, tawag ni Anthony. Po, sir? Thank you for today. Hindi ko alam na pwede palang maging ganito kasaya kapag nag-mall kami ng hindi nag-iisip ng ibang bagay. Seryosong sabi ni Anthony. Lumapit siya ng kaunti sa dalaga. And from now on, call me Anthony when the kids are not around. Ayoko nang marinig ang sir mula sa'yo. Nalaglag ang panga ni Lolita. Pero Sir Anthony... Anthony. Pero Anthony, baka mapagalitan ako ni Manang Celia niyan. Ako ang boss dito, di ba? Ngisi ni Anthony bago pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Lolita na hawak ang kanyang dibdib. Hala ka, Lolita. Ang puso mo. Tumatalon sa kaba. Boss mo yun, ha? At alam mong hindi mo pwede yung magustuhan. Paalala niya sa sarili dahil kahit itanggi niya mayroon na siyang mumunting paghanga kay Anthony dahil isa nga itong mabuting daddy. 2 buwan na ang lumipas at mas naging masaya ang mansyon ni Anthony. Hindi na rin mapaghiwalay ang kambal kay Lolita kaya naman bihirang masolo ni Anthony ang dalaga. Nung una, in denial pa siya pero ngayon mas nakumpirma niya na may pagtingin pala talaga siya kay Lolita. Kaya heto siya at handa na niya itong ligawan. Payag naman ang kambal kaya mas lalo ding lumakas ang loob ni Anthony.
Isang gabi, matapos mapatulog ang kambal, abala to si Lolita sa pag-aayos ng mga laruan sa malawak na nursery room. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng makina ng kape mula sa kusina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Anthony. Wala na itong suot na kurbata. Nakabukas na ang unang dalawang botones ng kanyang polo at may hawak na dalawang tasa ng mainit na hot choco. Anthony, gising ka pa pala? Akala ko ba may tatapusin kang report para sa Singapore? Gulat na tanong ni Lolita habang itinatabi ang mga baso na hinugasan niya kanina. Tapos na. Pero mukhang mas tamang sabihin na hindi ko matapos-tapos. Dahil ikaw ang iniisip ko. Kaswal na sabi ni Anthony sabay abot ng tasa kay Lolita. Napaubo si Lolita sa sinabi ng lalaki. Hala siya! Anthony yung mga banat mo. Pang pelikula na. Baka nakakalimutan mo, yaya lang ako rito. Lumapit si Anthony, sapat na para maamoy ni Lolita ang pabango nito na may halong amoy ng tsokolate. Isinandal ni Anthony ang kanyang balikat sa pader. Hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Yaya, Lolita, 5 beses ko na bang sinabi sa'yo na ayaw kong naririnig ang salitang yan mula sa bibig mo. You are more than that, and you know it. Anthony, please, baka may makarinig sa'yo. Pamumula ni Lolita. Wala nang gising, kundi tayo na lang. Hamon ni Anthony, bahagya siyang lumapit. Ang kanyang boses ay naging paos at nangaakit. Lolita, kailan mo ba ako papayagang ligawan ka? Ilang beses ko bang kailangang patunayan sa'yo na hindi lang ito laro para sa akin. I want you. Not just for the kids, but for me. Anthony, ang gulo kasi. Bilyonaryo ka. Ako, taga-probinsya lang. Hindi tayo bagay. Pagdadahilan ni Lolita sabay iwas ng tingin. Bagay? Hindi tayo damit para maging bagay, Lolita. Tao tayo. Ngisi ni Anthony pero mabilis din itong napalitan ng seryosong ekspresyon. Hinawakan niya ang kamay ni Lolita. Ang kamay na punong-puno ng kalyo sa pagtatrabaho pero para sa kanya ay pinakamalambot na palad na nahawakan niya. Di mo ba nararamdaman? Sa tuwing magkasama tayo, hindi ko iniisip ang stocks, ang kumpanya o ang pera. Ikaw lang nakakagawa nun sa akin. Huminga ng malalim si Anthony. Alam niyang para tuluyang magtiwala si Lolita kailangang buksan ang sugat na matagal na niyang tinatago. Inakay niya si Lolita patungo sa veranda ng nursery room kung saan tanaw niya ang malamig na gabi ng village. Alam mo ba kung bakit ganito ako kahigpit sa mga bata? Kung bakit naging pusong bato ako bago ka dumating? Simula ni Anthony. Dahil iniwan po kayo ng nanay nila? Tanong ni Lolita. Hindi lang basta iniwan, Lolita. Mapait na tawa ni Anthony. Isabella, she was my everything. O yun yung inakala ko. Nakilala ko siya sa Paris nung nag-aaral pa ako. She was beautiful, smart, adventurous. But it was all a mask. Ginamit niya lang ako para makuha ang tiwala ng pamilya ko. Para makakuha ng pondo para sa mga proyektong hindi naman pala totoo. Napatingin si Lolita kay Anthony. Nakita niya ang panginginig ng panga nito sa galit at sakit. Nung malaman niyang buntis siya, tumakas siya. Isang gabi, umuwi ako sa apartment namin sa Paris, wala na siya. Walang sulat, walang pasabi. Isang taon ko siyang hinanap. Hanggang sa bumalik ako rito sa Pilipinas. At nung mismong gabi na sumuko na ako, doon ko nalang nakita sa tapat ng gate. Sa loob ng basket. Basang-basa ng ulan. Diyos ko! Bulong ni Lolita. Iniwan niya sila na parang basura, Lolita. Sila ang bunga ng kasalanan namin. Na sinasabi niya sa sulat niya. Sabi niya dahil sa gabing yun kaya nasira ang buhay niya. Kaya nung makita ko sila, sumumpa ako. I will never love again. I will protect them. But I will never let another woman in our lives. Because I was afraid. Afraid that everyone is like Isabella. But then, you came. You didn't care about my money. You didn't care if I was a CEO. You cared for my kids as if they were your own. You showed me that mommy isn't just a title in a birth certificate. It's a heart. And Lolita, you have that heart. Natahimik si Lolita. Ngayon lang niya naintindihan ang lalim ng sugat ni Anthony. Hindi rin pala biro ang pinagdaanan nito lalo na sa babaeng minahal niya. Huminga ng malalim si Lolita bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Anthony. Anthony, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hikbi ni Lolita. Salamat kasi nagtiwala kayo sa akin na sabihin yan.
Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang kailangan ko lang hayaan mo kung mahalin ka. Bulong ni Anthony. Lumapit siya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Lolita. Let me prove you that not all the stories end in betrayal. Let me build a new blueprint with you. Dahan-dahang hinawakan ni Anthony ang magkaibilang pisngi ni Lolita. Ang dalagay hindi lumayo. Sa gitna ng dilim at malamig na hangin, naramdaman nila ang init ng labi ng isa't isa. Dahan-dahan, iniyuko ni Anthony ang kanyang ulo hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. It was the first kiss that tasted like a long-awaited homecoming. Hindi ito mapusok na parang sa mga pelikula, kundi isang dahan-dahan at matamis na paghingi ng pahintulot. Isang halik na nagbubura sa pait ng nakaraan ni Anthony at sa takot ng kinabukasan ni Lolita. Sa mga sandaling yon, hindi pinigilan ni Lolita si Anthony na angkinin ang mga labi niya, bagkus ay malugod niyang tinanggap ang mga ito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hinihingal, nakangiti ng pilit habang namumulang mga pisngi. So, pwedeng manligaw? Bulong ni Anthony. Natawa si Lolita sa ginawa ni Anthony. Sira ka talaga. Hinalikan mo na nga ako, di ba? Magtatanong ka pa. Gusto ko lang maging formal. CEO ako, di ba? Gusto ko may contract agreement tayo. Tawa ni Anthony sa bayakap ng mahigpit sa dalaga. Hinalikan ni Anthony ang noon ni Lolita habang nakatingin sila sa bituin. I promise you, Lolita, no more secrets. No more masks. Just us and the kids. Pangako rin po, Anthony. Hindi ko kayo iiwan. Sagot ni Lolita habang isinasandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Isang linggo muli ang lumipas at si Lolita at Anthony ay ganap ng magkasintahan. Ang lahat ay boto sa relasyon nila dahil alam ng lahat na isang mabuting babae si Lolita at mahal na mahal nito ang mga bata. Maaliwalas ang paligid ng umagang yon, maririnig ang huni ng mga ibon at ang amoy ng bagong luto na tsamporado ni Lolita na bumabalot sa kusina. Dada, look! Yaya Loli make my favorite chocolate rice. Sigaw ni Alfie habang nagtatatakbo patungo sa dining table. Si Anthony kasalukuyang nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin sa sala. Napangiti siya. Lumapit siya sa hapag at hinalikan ng tuktok ng ulo ng kambal bago binalingan si Lolita. Aba, mukhang masarap yan ah. Pwede bang humingi ang baby mo? Ay, Anthony, syempre naman. Special to, no? May gatas ng kalabaw na galing pa sa probinsya. Sagot ni Lolita na halatang nagmamadali dahil may nakasalang pa siyang iba sa kalan. Hindi nga napansin ang biro ni Anthony. Yaya Loli may spoon fell. Tawag ni Althea. Sandali lang anak, kukuha lang si Aya ng bago. Nagmamadali si Lolita. Halos madapa sa kanyang pagmamadali. Punong-puno ang kanyang mga kamay ng mga gamit, ang gatas ng kambal, ang gamot ni Althea na vitamins, at ang kape ni Anthony. Sa kabila ng pagmamadali, may kislap sa kanyang mga mata. Dahil ito, ang pangarap niya, ang magsilbi sa pamilyang itinuturi niyang sarili niya. Ngunit ang saya na yon ay nawala din bigla. Nang bigla silang makarinig ng lagabog sa may living room. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon nang walang pasabi. Pumasok si Isabela na may bitbit na 4 na armadong bodyguards at isang lalaki na nakasuot na halatang abogado. Stop this pathetic domestic scene immediately! Malamig na utos ni Isabela. Napatigil si Lolita sa gitna ng dining room. Hawak ang bagong kutsara ni Althea. Si Anthony naman ay mabilis na tumayo. Ang kanyang muka'y biglang namutla nang makita si Isabela na buhay at nakatayo ngayon sa harapan nila. Isabela? Anong ibig sabihin nito? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang aapak sa pamamahay ko. Sigaw ni Anthony. Pamamahay mo? Anthony darling, let's be professional. Ngisi ni Isabela habang naglalakad patungo sa lamesa. Kinuha niya ang mangkok ng tsamporado ni Alfie at tiningnan nito ng may pandidiri. What is this? Chocolate mud? And this is what you feed my children? Poor taste. Bigla niyang binuhos ang mainit na tsamporado sa sahig. Yaya! Naiiyak na tawag ni Alfie, takot na takot habang nakatingin sa babaeng si Isabela. Isabela, sobra ka na! Susugod na sana si Anthony pero hinarangan siya ng 2 bodyguards. Don't touch me, Anthony. I have a court order, sabi ni Isabela sabay abot ng papel sa kanya. Temporary custody, since I am the biological mother and I have proven that the environment here is toxic, thanks to the influence of a common servant. Lumingon si Isabela kay Lolita. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot.
Lumapit siya sa dalaga na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan. You, tawag ni Isabela kay Lolita. The yaya who thinks she's a queen. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Minahal ko po ang mga bata. Minamahal? Putol ni Isabela. Biglang itinaas ni Isabela ang kamay at isang malakas na sampalang dumapos sa pisngi ni Lolita. Napaupo si Lolita sa sahig. Tumama ang kanyang siko sa basag na mangkok. Dumugo yun kasabay ng pagdurugo ng labi ni Lolita dahil sa malakas na sampal. Lolita! Sigaw ni Anthony pilit na kumakawala sa mga bodyguards. Isabela, papatayin kita! Mommy, stop! Don't hurt Yaya Loli! Sigaw ni Althea, umiiyak na ito ng malakas at pilit na lumalapit kay Lolita para protektahan ito. Dito lalong nagngingit-ngit si Isabela. Hinablot niya ang braso ni Althea ng marahas. Don't call me mommy while you're hugging that trash. I am your mother. Hindi ang babaeng yan na amoy basura. Bitawan mo nga ako! Bulyaw ni Anthony. Anak natin, Anthony. At ngayong araw kukunin ko sila. Now pack their bags. Actually, don't. Everything they own here is cheap. I'll just buy them new ones in Paris. Sabi ni Isabela habang pilit na hinihila ang kambal patungo sa pinto. No, I don't wanna go, Dada. Yaya Loli, help us. Pagmamakaawa ni Alfie habang kinakaladkad ng isa sa mga bodyguards. Lumapit si Lolita. Kahit masakit ang kanyang mukha at dumadaloy ang dugo sa kanyang siko, lumuhod siya sa tapat ni Isabela. Niyakap niya ang mga binti nito at nagmamakaawa. Ma'am Isabela, parang awa niyo na po. Huwag niyo po silang kunin ng ganito. Natatakot po ang mga bata. Saktan niyo na po ako, laitin niyo na po ako, pero huwag niyo po silang saktan. Hindi po sila gamit na pwede mo na lang hablutin basta. Hikbi ni Lolita. Tumingin si Lolita kay Isabela at tumingin din si Isabela sa ibaba. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang baso ng malamig na tubig sa lamesa at dahan-dahang ibinuhos sa ulo ni Lolita. Know your place, you filthy peasant? Bulong ni Isabela. You're just a nanny, a nobody. Ang mga anak ko ay hindi kailanman magiging sayo. Inilabas ko sila sa katawan ko. Ikaw, anong karapatan mo? Ang maglinis ng dumi nila? That's all you're good for. Sinipa ni Isabela ang balikat ni Lolita para makawala ito sa pagkakahawak sa kanyang binti. See you in court, Anthony. Or better yet, don't. Because by the time the hearing starts, nasa Europe na kami. Huling hirit ni Isabela bago tuluyang ilabas ang mga umiiyak at nagpupumiglas na kambal sa mansyon. Naiwan si Anthony na nakaluhod, pinipigilan ng mga bodyguards hanggang sa makaalis ang sasakyan ni Isabela. Nang bitawan siya, mabilis siyang tumakbo palabas pero huli na. Nakuha na ni Isabela ang mga bata na itinapon na lamang niya basta noon. Galit na galit siya kaya bago siya pumasok sa loob ng mansyon ay pinakalma na muna niya ang sarili. Naabutan niya si Lolita na duguan at umiiyak. Mabilis niya itong nilapitan at inakay paupo sa mahabang sofa. Anthony, bulong ni Lolita, ang boses ay basag na basag. Ang mga bata. Kinuha niyo ang mga bata. Huwag ka magalala, Lolita. Hahanapin natin sila. At isinusumpa ko pagbabayaran ng Isabela na yan ang bawat patak ng luha mo at ng mga bata. Hindi ko hahayaan na manalo ang ahas na yon. Wala nang nagawa pa si Lolita kundi ang magtiwala sa lalaki dahil ito lamang ang may kakayahan upang bawiin ang mga bata. Ang saya pa lang nila kanina, pero sa isang iglap mabilis yung binawi. Nang araw din na yon ay mabilis na tinawagan ni Anthony ang kaibigan na si Elena at si Dominic upang humingi ng tulong. Dahil hindi makakapayag si Anthony na kunin ang mga bata matapos itong iwanan na parang tuta, 5 taon na ang nakakalipas. Si Isabela ay nakatayo sa tapat ng full-length mirror. Tinitingnan ang kanyang sarili habang may hawak na baso na may mamamahaling wine. Ngunit sa likod ng kanyang porselanang ganda, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at stress. Tumigil na kayo! Isa pang sigaw ilalagay ko kayo sa loob ng banyo at papatayin kong ilaw! Singhal ni Isabela habang marahas na nilalagok ang alak. Sa kabilang dulo ng sala ang kambal ay naglulupasay sa sahig. Si Althea ay halos hindi na makahinga kakaiyak, habang si Alfie naman ay galit na pinaghahampas ang mga mamahaling sofa. I want Dada. I want Yaya Loli. You're not my mommy. You're a witch. Sigaw ni Alfie. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom. At ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para mapangiwi si Isabela. Witch? Tawa ni Isabela. Isang tawang puno ng pangungutya. Ganyan pang itinuro sa'yo ng hampas lupang yaya mo na yon? Pasalamat kayo, kinuha ko kayo sa maduming mansyon na yon. I am Isabela Global. I am the queen of this family. Sa totoo lang, walang pakialam si Isabela sa nararamdaman ng mga bata.
Ang bawat iyak nila ay nakakabingi sa kanyang pandinig. Ang tanging dahilan lang kung bakit niya kinuha ang kambal dahil sa sila ang kanyang huling pag-asa sa isang sugal na hindi siya pwedeng matalo. Ubus na ang kanyang pera sa Europe. Ang mga credit cards niya ay isa-isang na-decline sa mga casino at sa Monaco, pati na sa Macau. Ang kanyang mga alahas na ibenta na sa mga sanglaan sa Paris para lang pambayad sa mga utang dahil sa pagkakalulong niya sa sugal. Kailangan niya, si Anthony, kailangan niya ang bilyonaryong yaman nito para maipagpatuloy ang kanyang luho at ang kambal ang tanging paraan para mapaluhod niya ang lalaki. Mommy, I'm hungry. I want champurrado. Hikbi ni Althea, ang kanyang boses ay paos, nakakaiyak na, mula kaninang umaga. Champurado? Chocolate mud na naman? Irap ni Isabela. Wala kaming ganyan dito. Kumain kayo ng salad o magutom kayo. Hindi ako kumuha ng yaya para pagsilbihan kayo at huwag niyo akong tarawaging mommy kung ganyan ang itsura niyo. You all look like trash. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng may bitbit na mga supot ng pagkain at bagong damit. Siya si Celine, ang nobya ni Isabela na nakilala niya sa Paris. Kabaligtaran ni Isabela. Si Celine ay may maamong muka. Oo, si Isabela ay may kasintahan na kapwa babae. Subalit iisa lamang ang dahilan kung bakit niya ito pinatulan. Ito ay dahil sa pera. Ngunit nauubos na rin ang pera ni Celine. At kahit ilang beses niyang palayasin ang babae ay ayaw nitong umalis. Bella, anong nangyari dito? Rinig hanggang hallway ang pag-iyak ng mga bata. Pag-aalala ni Celine habang mabilis na lumalapit sa kambal. Ang mga batang yan, napakapasaway. Akalain mo, ha? Parang hindi sila galing sa matres ko. Reklamo ni Isabela sabay upo sa tapat ng salamin para mag-retouch. Celine, pakainin mo ang mga yan at siguraduhin mong manahimik sila bago dumating ang abogado ko. Hindi sumagot si Celine. Agad siyang lumuhod sa sahig at niyakap ang nanginginig na si Althea. Shh, Tana. Nandito si Tita Selena. May dala akong Jollibee. Gusto niyo ba ng chicken? Nang makita ng kambalang pagkain at malambing na haplos ni Celine, unti-unti silang pumalma. Pero nananatiling mailap si Alfie habang protektado pa rin ang kanyang kapatid. Who are you? Are you a witch too? Tanong ni Alfie nang may pagdududa. Napangiti si Celine ng malungkot. No, baby. I'm a friend. At gusto ko lang mabusog kayo. Habang pinapakain ni Celine ang mga bata, hindi mapigilan ni Isabela ang mainis. Celine, huwag mo silang masyadong spoil. Kailangan nilang matutong sumunod sa akin. I need them to look miserable, but healthy. Kapag humarap na tayo sa korte, para mas malaki ang makuha kong settlement kay Anthony. Napatigil si Celine. Tumingin siya kay Isabela nang may pagkadismaya. Bella, mga anak mo sila. Hindi sila negosyo. Tingnan mo sila oh. Takot na takot sila sa'yo. Ba't kailangan dumaan sa ganitong karahasan? Karahasan? Celine, alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ko sa mga Russian sa Paris? Kung hindi ko makukuha ang sustento mula kay Anthony, pare-pareho tayong malilibing ng buhay. Sigaw ni Isabela. Nawala na rin ang kanyang voice. Kaya manahimik ka at gawin mo ang trabaho mo. Alagaan mo yung mga yan habang nag-iisip ako ng susunod na move. Matapos kumain, pilit na pinatulog ni Isabela ang kambal para hindi siya maabala sa kanyang pagtawag sa kasino. Pero si Alfie na sadyang matigas ang ulo ay ayaw humiga. I wanna call Dada. Give me your phone. Sigaw ni Alfie sabay hablot ng cellphone ni Isabela sa lamesa. Akin na yan! Bastos kang bata ka! Hablot ni Isabela sa buhok ni Alfie ng marahas. Napasigaw sa sakit ang bata dahilan para magising si Althea at muling humiyaw sa takot. Bella, bitawan mo siya! Sigaw ni Celine. Mabilis na pinalo ang kamay ni Isabela para mabitawan ng bata. Huwag kang makialam, Celine. Kailangan ng batang to ng disiplina. Masyadong pinalaki ng yaya niya sa layaw eh. Akmang sasampalin ni Isabela si Alfie nang humarang si Celine sa tapat nito. Sige, saktan mo ko. Pero huwag dadampian ng kamay yung mga bata. Bulyaw ni Celine. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang galit sa mga mata ng kanyang nobya. Hindi ito ang usapan natin sa Paris, Bella. Sabi mo kukunin mo sila dahil mahal mo sila. Pero nakikita ko, ginagamit mo lang sila para sa sugal mo. At ano naman? Ikaw ang nakikinabang sa yaman ko nun, di ba? Ngayong wala na, kailangan gumawa ko ng paraan. Singal ni Isabela. Umalis ka nga sa harap ko, Celine, bago pati ikaw saktan ko. Hindi ako aalis. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila masasaktan pa. Maring nasabi ni Celine habang kinakargang umiiyak na si Althea at hinahawakan ng kamay ni Alfie patungo sa loob ng kwarto. Naiwan si Isabela sa sala, nanginginig sa galit. Ang kanyang utak ay mabilis na nananakit. Alam niyang kailangan niyang madaliin ang lahat. Bukas, kailangan makipagkita siya kay Anthony para sa isang pribadong lugar. Gagamitin niya ang takot niya para sa mga bata para makuha ang gusto niya.
Kinuha niya ang kanyang tablet at tiningnan ang kanyang account sa isang online casino. Zero balance. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding kagustuhan na magsugal ulit. Pakiramdam niya ay nangangati talaga ang buong katawan niya ngayon. Hindi siya makasugal. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi kagati ng daliri upang maibsan ang kagustuhan na sumugal. Sinubukan niya maghanap ng pera pero wala talaga. Na natitira kahit 50,000 sa bangko ni Celine ay naipatalo na niya kanina. Sa sobrang stress ay napasigaw siya at nagsimula ng mambasag ng mga babasaging gamit na mahawakan niya. Habang abala si Isabela sa labas, si Celine naman ay nakayakap sa kambal sa loob ng master bedroom. Pinunasan niya ang mga luha ni Alfie at hinaplos ang mga namumulang bahagi ng anit nito kung saan hinila ni Isabela ang buhok. Tita Celine, will we ever go home to Dada? Tanong ni Alfie. Gagawa tayo ng paraan, Alfie. Bangako, gagawa ako ng paraan. Bulong ni Celine. Pasimpleng kinuha ni Celine ang kanyang sariling cellphone. Alam niyang nasa panganib ang mga bata. Alam niyang hindi titigil si Isabela hanggat hindi nito nakukuha ang pera ni Anthony. At sa prosesong yun maaring masaktan ng tuluyan ang kambal. Hello? Anthony? Bulong ni Celine sa cellphone. Matapos makuhang number ni Anthony mula sa files ni Isabela. Nandito sila sa Grand Hyatt. Suite 22001. Bilisan mo bago sila saktan muli ni Isabela. Nang marinig ang pagsara ng telepono, niyakap ni Celine ang mahigpit ang mga bata. Alam niyang pagsisisihan niyang pagtatraidor niya sa kanyang nobya pero mas hindi niya kayang panoorin ang unti-unting pagkawasak ng dalawang inosenteng buhay dahil sa obsesyon ng isang babaeng walang ibang mahal kundi ang sarili at ang sugal. 5 itim na SUV ang marahas na huminto sa tapat ng entrance. Hindi pa man tuluyang nakakahinto ang sasakyan, bumukas na ang pinto at lumabas si Anthony. Ang kanyang mukha ay hindi mababahiran ng kahit anong saya. Mukha ito ng papatay ng tao kahit na anumang oras. Sa tabi niya, si Lolita. Bakas pa rin ang matinding pag-aalala sa mukha ngunit hindi mawala ang tingin sa kasintahan na si Anthony na nag-aapoy na talaga sa galit. Sinubukan pa silang pigilan ng mga gwardya ngunit matigas na talaga si Anthony at hindi na nagpaawat pa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Anthony sa pagkatok. Sa tulong ng hotel security na dala ng master keycard, mabilis na bumukas ang pinto ng penthouse. Ang unang tumambad sa kanila ay ang amoy ng alak at sigarilyo. Sa gitna ng sala nakaupo si Isabela, seryosong nakatitig sa kanyang laptop habang may kausap sa telepono tungkol sa isang wire transfer. Nang makita niya ang pagpasok ni Anthony, dahan-dahan siyang tumayo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, the hero has arrived. Tawa ni Isabela. And he brought his favorite servant with him. Nasaan ang mga anak ko, Isabela? Bulyaw ni Anthony. Susugod na siya pero hinarang siya ng mga bodyguards ni Isabela. Anak natin, Anthony. Bakit ba ang hilig mong mag-amnesia? Irap ng babae. At huwag kang sumigaw. Baka magising ang mga bata. Katatapos lang nilang umiyak ng 3 oras dahil sa gutom. Nang marinig yun ni Lolita, tila may sumabog sa kanyang dibdib. Hindi niya nahapigilan ang kanyang sarili. Mabilis siyang nakalusot sa gilid ng mga bodyguards at sumugod kay Isabela. Wala kang kwentang ina. Hayop ka. Sigaw ni Lolita sabay hablot sa buhok ni Isabela. Nagulat ang lahat dahil ngayon lamang nagalit ng ganito si Lolita na kasalukuyang nakikipagsabunutan sa isang tulad ni Isabela. Nagpalitan sila ng matinding sampal. Hindi ininda ni Lolita ang namamagang pisngi dahil mas masakit pa sa sampal ni Isabela ang katotohanang hindi nito inasikaso ng maayos ang mga anak. Bitawan mo ko, you filthy peasant! Sigaw ni Isabela habang pilit na kinakalos ang mukha ni Lolita. Hindi bumitaw si Lolita at sinagad pa ang pagkakasabunot kay Isabela. Hayop ka! Wala kang konsensya para tratuhin ang ganyan mga anak mo! Saktan mo na ako, laitin mo na ako pero wag na wag mong gugutumin ang mga bata. Bulyaw ni Lolita sabay ang isang malakas na tulak kay Isabela na nagpabagsak dito sa carpeted floor. Lumabas naman si Celine karga si Althea habang hawak ang kamay ni Alfie at nang makita ng kambal sina Anthony at Lolita ay bigla silang nagsisisigaw. Dada, Yaya Loli! Go to them! Takbo! Sigaw ni Celine habang pilit na tinutulak ang mga bata patungo kay Anthony. Ngunit bago pa makalapit ang mga bata, mabilis na nakabangon si Isabela. Sa sobrang desperasyon at galit dahil sa pagkatalo, kinuha niyang isang matalim na letter opener na nasa ibabaw ng side table. Mabilis niyang nahablot ang braso ni Althea at itinutok ang talim sa liig ng bata.
Sige, huwag kayong lalapit. Isang hakbang lang itatara ko to sa kanya. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang mga matay nanlilisik na tila nawawala na siya sa katinoan. Nanigas ang lahat. Napahinto si Anthony. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang talim na nakadikit sa balat ng kanyang anak. Si Lolita naman ay napatakip ng bibig. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Isabela, bitawan mo siya, please. Let her go. Pagmamakaawa ni Anthony. Ano bang gusto mo, pera? Ibubuhos ko sa'yo lahat ng yaman ko basta pakawalan mo lang ang anak ko. 100 milyon, Anthony. 100 milyon sa offshore account ko sa Cayman Islands. Ngayon din. Bulyaw ni Isabela. Dahil sa'yo nawala ang lahat sa akin. Dahil sa mga batang to naging miserable ang buhay ko sa Paris. Belo, tumigil ka ng mga anak mo yan. Sigaw ni Celine, sinusubukang lumapit pero itinutok din ni Isabela ang talim sa kanya. Manahimik ka, Celine. Ikaw ang nag-traitor sa akin? Ikaw ang tumawag sa kanila? Duro ni Isabela. Ma'am Isabela, tingnan niyo po si Althea. Mahinang sabi ni Lolita. Nanginginig po siya. Takot na takot po siya. Kailangan niya ng ina. Ang tagal mong nawala. Hindi mo wala naisipan bisitahin ng mga anak mo. Tapos ganito ang gagawin mo. Huwag kang lalapit, Yaya. Papatayin ko siya. Sige po. Ituloy niyo. Hamon ni Lolita. Pero kapag ginawa niyo yan, wala na kayong makukuhang kahit isang duling na sentimo kay Anthony. At mabubulok kayo sa kulungan. Pero kung pakakawalan niyo siya, may pagkakataon pa kayo magbagong buhay. At sa isang iglap, sa paglingat ni Isabela, mabilis na sumugod si Anthony para hablutin ang kamay nito, habang si Lolita naman ay mabilis na hinila si Althea palayo. Nagkaroon ng matinding agawan. Ang letter opener ay tumama sa braso ni Anthony, nagdulot ng isang mahabang hiwa, pero hindi siya bumitaw. Bitawan mo anak ko! Sigaw ni Anthony kasabay ng isang malakas na suntok sa panga ni Isabela na nagpapagsak sa babae ng tuluyan. Hindi kita mapapatawad, Isabela, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Gigil na sigaw ni Anthony sa babaeng wala ng malay. Mabuti na lamang at mabilis na pumasok ang mga pulis, kaya mabilis nilang hinuli si Isabela bago pa ito nagkaroon ng malay. Dinala nila si Isabela sa pinakamalapit na presinto upang ipakulong at nang hindi na masaktan pa ang mga bata. Habang nililinis ni Lolita ang sugat ni Anthony, ang abogado ni na Isabela ay pilit na nakikipag-areglo. Attorney Mendoza, we can talk about the settlement. She is still the mother, sabi ng abogado ni Isabela. Settlement? Tawa ni Attorney Mendoza. Ang abogado ni Anthony na hindi rin maipinta ang muka dahil sa matinding galit sa babae. My client is filing kidnapping, child abuse, attempted homicide, and abandonment. We have the footage, we have the medical records ng mga pasa ng mga bata. May mga testimonial din tayo mula kay Miss Celine. Kaya sisiguraduhin namin na habang buhay siyang mabubulok sa kulungan. Pero siya pa rin ang ina, Attorney Mendoza. Ang ginawa niya ay gagawin lamang ng ina na gustong makasama ang kanyang mga anak. Makasama ang mga anak? Huwag kang magpatawa, Attorney, dahil totoo namang demonyo ang kliyente mo. Kahit anong sabihin mo, hindi namin iatras ang kaso at sisiguraduhin ko pang mabubulok siya sa kulungan. Pinalidad na sabi ni Attorney Mendoza bago iniwan ng abogado ni Isabela. Samantala, lumapit naman si Anthony sa selda kung nasaan si Isabela. Mukhang basang sisiw na ngayon. Magulo ang buhok, sira-sira ang damit at halos lumuhod na kay Anthony ngunit naging matigas si Anthony. Hindi niya maaatim na palayain ito gayong nagawa nitong saktan ang mga anak niya. Enjoy your stay here, Isabela. Malamig na sabi ni Anthony. Sinabi mo noon na ang kambalay bunga lang ng pagkakasala. Ngayon, ang pagkakasala mong yan ang tatapos sa'yo. At hindi mo na muling makikita ang mga bata. In the eyes of the law, and in the eyes of God, you are dead to them. I'll get out of here, Anthony. I'll sue you for everything you've done. Sigaw ni Isabela sa likod ng rehas. And good luck with that. Ubus na ang pera mo. At ang mga taong pinagkakautangan mo sa Paris, tinawagan ko rin sila. Alam na nila kung nasan ka. Huling hirit ni Anthony bago tumalikod. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Anthony. Ina pa rin ako ng mga anak mo. Naging mabuting ina ka ba sa kanila? Hindi naman, di ba? Ni hindi ka nga nakonsensya na iwanan mo sila sa labas ng bahay ko na basang-basa dahil sa ulan. Sa loob ng 5 taon, nagparamdam ka ba ni minsan sa kanila? Hindi naman, di ba? Sa palagay mo ba kailangan ka pa nila? Hindi mo ako naiintindihan. Pumatak na rin ang mga luha ni Isabela. Sa mga sinabi ni Anthony, may iba doon ang sumaksak sa dibdib niya dahil sa konsensyang nararamdaman. Anong pag-iintindi ba ang gusto mong gawin ko para maintindihan kung wala kang puso? Tinapon mo ang mga anak ko na parang tuta. Inabandon na mo sila tapos babalik ka ngayon? At ano pang gagawin mo? Alam mo, hindi ako pwedeng mabuntis noon dahil may pangarap ko.
Hindi ko alam na buntis ka, nagulat lang din ako na may anak na tayo, di ba? Alam ko ba? Ha? Sa palagay mo ba kung sinabi mo sa akin, magiging miserable ang buhay mo? Ayaw mo pala magkaanak, di sana hindi mo ako inakit ng lasing ako. Hindi mo sinabing gusto mong maging ina ng mga anak ko. Anthony, please. Mahal kita. Hindi kita mahal. At pinagsisisihan ko kung bakit pa kita nakilala. Derechahang sabi ni Anthony. Dahil ba sa yaya nila? Kaya mo to sinasabi sa akin, ha? Biglang sigaw ni Isabela. Matatalim din ang tingin ay pinupukol nito kay Lolita na nasa likod lang ngayon ni Anthony. Oo, siya ang nagmamahal sa amin ng mga anak mo. Siya ang pumuno ng mga pagkukulang mo. At ang totoo may malasakit sa amin. Kaya naman minahal ko siya. At mahal na mahal ko siya. Bawiin mo, sinabi mo. Hindi ko babawin ang sinabi ko dahil mahal ko siya. Hindi yan totoo. Alam ko nga mahal mo. Hindi kita mahal. Walang ganang sabi ni Anthony. Hindi. Totoo yun, Isabela. At nagsisisi ako na ikaw ang naging ina ng mga anak ko. May kung anong nabasag sa puso ni Isabela nang marinig yon kay Anthony. Sasagot pa nga sana siyang muli ngunit tinalikuran na siya ni Anthony. Wala nang nagawa pa si Isabela kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa matinding pagsisisi. Pagsapit ng madaling araw, bumalik sila sa mansyon. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto. Yakap ang kanilang paboritong unan. Tumahan na rin ang mga ito at nagawa namang kausapin ni Lolita upang hindi na matakot pa. Nakatayo sina Anthony at Lolita sa veranda. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang sugat sa braso ni Anthony ay may benda na. Hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Salamat, Lolita. Bulong ni Anthony habang inaabot ang isang baso ng mainit na kape sa dalaga. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka wala ng mga bata. Ginawa ko lang po ang dapat, Anthony. Sagot ni Lolita. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Anthony. Pero paano na po ngayon? May demandahan na mangyayari. Mahabang laban po ito. Haharapin natin yan na magkasama. Mariing, nasabi ni Anthony. Hinawakan niya ang kamay ni Lolita at hinalikan ito. Simula ngayong araw na to, hindi ka na lang yaya. Attorney Mendoza is preparing the papers for legal guardianship. And after that, I want you to be my wife. Para wala nang kumwestiyon sa karapatan mo sa mga bata. Napatigil si Lolita, ang kanyang mga matay na puno na ng luha ng ligaya. Anthony, seryoso ka ba? Seryosong seryoso. I lost 5 years of my life being afraid of love because of Isabela. Pero sa loob ng ilang buwan, tinuruan mo ko na kung ano ang tunay na pamilya. Hindi pala nakabase sa dugo, kundi sa kung sino ang handang manatili. Pero, bago yun, gusto ko muna sana ng Nahihiya pang sabi ni Lolita na hindi ngayon makatingin kay Anthony. Nagtaka naman si Anthony at nagtatanong ang mga mata nitong tumitingin kay Lolita. Ano yun, mahal? May nagawa ba ako mali? Meron ka bang gustong sabihin? Kasi, sa pamilya ko kasi, kailangan mo na ng, mamanhikan sa bahay ang lalaki upang makuha yung basbas ng pamilya ng babae bago to pakasalan. Hindi agad nakaimik si Anthony nang bigla siyang matawa ng mahina. Oo naman, bukas na bukas, pupunta natin ang pamilya mo. Dahil kailangan ko nang kunin ang kamay ng anak nila. Talaga? Oo naman, gusto ko rin naman magpakilala ng formal eh. Mas lalong niyakap ni Anthony si Lolita. Hindi naman umimik si Lolita bagkus ay yumakap din siya pabalik hanggang sa maramdaman ni Lolita ang kamay ni Anthony na pumasok sa loob ng damit niya. Bahagya pa siyang napasinghap sa gulat at kiliti kaya naman napaangat ang tingin ni Lolita sa lalaki. Sumalubong sa kanya ang namumulat nag-aapoy ng mga mata ni Anthony habang nakatitig sa mga labi niya. Can I kiss you? Tanong ni Anthony. Hindi pa sumagot pa si Lolita bagkus ay siya nang humila sa batok ni Anthony upang halikan ito. Hindi basta halik ang iginawad ni Anthony kay Lolita, bagkus ay isang halik na mapangahas at mapaghanap. Hanggang sa dahan-dahan silang naglakad patungo sa malaking kama na hindi pa rin bumibitaw sa labi ng isa't isa. Dahan-dahan na ring bumaba ang halik ni Anthony sa panga, pababa sa liig ni Lolita. Ngunit sandali siyang huminto at tumingin kay Lolita na nagbabaga pa rin ang mga mata sa init na dulot ng mga katawan nila. Pigilan mo ako. Paus na sabi ni Anthony. Kapag hindi mo ako pinigilan, hindi ko napipigilan ang sarili ko at aangkinin talaga kita ngayon. Sandaling namulang magkabilang pisngi ni Lolita. Hindi siya pinanganak kahapon upang hindi maintindihan ang naisabihin ni Anthony. Pero sino ba siya upang tanggihan kung siya ay lunod na rin sa mga halik nito?
Eddie, oh, wag kang tumigil. Nahihiyang bulong ni Lolita. Ang kaninang pilyo pang tingin ni Anthony ay napalitan ng matinding talim. Basta na lamang siyang hinalikan, marahas, habang ang kamay ay dahan-dahan na may gigil na lumalamutak sa dibdib ni Lolita hanggang sa tuluyan na nilang nahubad ang mga baro nila at sa isang iglap na gawang ibigay ni Lolita ang katawan niya kay Anthony. Wala siyang pinagsisisihan sa nangyari dahil mahal na mahal niya si Anthony at handa siyang magpaangkin dito ng paulit-ulit. Isang buwan matapos ang insidenteng yon ay naging maayos ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ni Anthony. Ito ay ang pamamanhikan niya sa pamilya ng kasintahan. 10:00 pa lang ng umaga, 3 itim na SUV ni Anthony ay nakaparada na sa tapat ng isang makitid na iskinita. Halos lumuwang mga mata ng mga kapitbahay nang makitang bumaba ang 4 na bodyguards na may bitbit na malalaking tray ng lechon, basket ng prutas at mga mamahaling regalo. Anthony, sabi ko sa'yo, simple lang ang dalhin mo. Bakit may kasama pang catering? Bulong ni Lolita habang hinihilang laylayan ng barong ni Anthony na panay punas ng pawis. Lolita, first time ko to eh. Sabi kasi ni Dominic at Elena, kailangan daw grand entrance para hindi ako mabaril ng tatay mo. Kabadong sagot ni Anthony. Suot niya ay isang mamahaling custom-made barong Tagalog pero ang tuhod niya ay tila jelly na sa kaba. Dada, why is the dog barking at your shoes? Tanong ni Alfie habang tinitingnan ng isang asong kalye na pilit na kinakagat ang Italian leather na shoes ng ama. Don't mind the dogs, Alfie. Just hold on to the flowers for your lola. Utos ni Anthony habang hawak ang kamay ni Althea na suot ang isang cute na Filipiniana dress. Pagpasok sa loob ng maliit na sala ay tumambad sa kanila si Mang Chodoro, ang tatay ni Lolita na tila mas istrikto pa sa Supreme Court Justice. Dahil sa talim ng tingin nito kay Anthony, nakaupo ito sa silyang rateros. May hawak na pamaypay at nakasuot ng maluwag na sando. Mas lalong kinabahan tuloy si Anthony sa matanda dahil kita niya ang namimintas nitong tingin. So, ikaw pala ang bilyonaryong kumuha sa anak ko. Panimula ni Mang Chodoro habang tinitingnan si Anthony mula ulo hanggang paa. Opo, sir. Este tay pala. Ako po si Anthony Valderrama. Mabilis na sagot ni Anthony sabay mano at halos mauntog pa siya sa mababang kisame dahil sa tangkad niya. Balita ko eh, CEO ka raw. Marami kang pera at marami kang kotse. Dagdag pa ni Mang Chodoro. Dito sa amin, hindi kami kumakain ng sosyal dito. Ang tinitingnan namin dito ay kung marunong kang magsibak ng kahoy at mag-igib ng tubig. Biglang namutla si Anthony. Tumingin siya sa kanyang malilinis na kamay na sanay pang humawak ng pen at manibela. Tay, sa totoo lang po, hindi pa po ako nakakasibak ng kahoy. Pero kaya ko pong bumili ng kumpanya ng uling para sa inyo. Natahimik ang lahat. Siniko ni Lolita si Anthony. Sira, hindi yun ang tamang sagot. Biglang humagalpak ng tawa si Mang Chodoro. Biro lang, iho. Nakita ko naman ang balita kung paano mo pinaglaban ng anak ko at ang mga apo ko. Halika, maupo ka. Mukhang hihimatayin ka na sa kabay. Dito na nagsimula ang tunay na saya dahil tinanggap ng pamilya ni Lolita ang binata. Tulad ng pagtanggap ng pamilya ni Anthony kay Lolita. Inilatag ng catering team ni Anthony ang pagkain. Pero iginiit ni Aling Toyang, ang nanay ni Lolita, na mag-boodle fight sila sa dahon ng saging. Mabilis na tumakbo palabas ang nakababatang kapatid ni Lolita at nanguha ng dahon ng saging. Nilinis yun at inilatag sa kahoy na mesa. Ibinuhos roon ang mga pagkain na dala ni Anthony. Bumili si Mang Chodoro ng 4 na malalaking soft drinks. Nakanganga lamang si Anthony habang pinapanood ang buong pamilya. Dad, look, I'm eating like a ninja. Sigaw ni Alfie habang puno ng kanin ang muka. Kumakain na kasi sila ngayon sa dahon ng saging na nakakamay lamang. Sir Anthony, ito pa isa ko. Huwag kang mahihiya. Alok ng pinsan ni Lolita na si Dodong. Salamat, Dodong. Masarap pala to, no? Parang Wagyu beef na may smoky flavor. Seryosong komento ni Anthony na ikinatawa ng lahat. Sa gitna ng kainan, tumayo si Anthony. Kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Natahimik ang lahat. Maliban kay Althea na abala sa pagkagat sa buntot ng lechon. Tay, Nay, Lolita, Panimula ni Anthony. 5 taon akong nabuhay sa dilim dahil sa isang pagkakamaling akala ko tatapos na sa akin. Hindi na ako naniniwala sa salitang love Dahil minsan na rin talaga akong nasaktan. Pero
Ang bunga ng pagkakasala na yun, naging daan para makilala ko ang pinakamabuting babae sa mundo. Ano ka ba? Hindi mo lang ba ako hayaang matapos kumain dito? Iyak ni Lolita. Lumuhod si Anthony sa tapat ni Lolita. Naghiyawan ang pamilya ni Lolita sa nasasaksihan. Lolita, hindi ko may papangako na hindi kita mapapaiyak o masasaktan dahil aminado akong hindi naman ako perpektong tao. Pero pinapangako ko, hindi ka na muling masasaktan at mamahalin ka namin ng mga anak ko ng sobra. Ikaw ang magiging reyna ng buhay ko, ng kumpanya ko at ng nag-iisang nanay ni na Alfie at Althea. So, will you marry me? For real? This time? Umiyak na si Lolita. Hindi na alintana ang kamay niyang may bakas pa ng sarsa. Oo, Anthony. Pakakasalan kita. Nang maisuot ni Anthony ang singsing, mabilis niyang hinalikan si Lolita sa labi kaya naman kabilaan ng hiyaw at palakpakan ng buong pamilya. Pagsapit ng hapon habang nag-aabang ng sunset sa tapat ng bukid, magkayakap sina Anthony at Lolita. Ang kambal ay masayang nakikipaglaro sa mga pinsan ni Lolita. Malayo sa takot at karahasang dinanas nila kay Isabela. Anthony, sigurado ka na ba? Pakakasalan mo talaga ako. Hindi ba magbabago ang isip mo? Baka naman isang araw magising ako, hindi mo pala ako gusto. Biro ni Lolita. Mahal naman. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Bakit mo naman sinasabi yan? Wala lang. Kasi ang gwapo mo, mayaman ka, mabait at mapagmahal na ama, kaya naman hindi ko maiwasang maisip yun. Saka ngumiti ng tipid si Lolita. Nangunot naman ang kilay ni Anthony, kaya hindi napigilan ni Lolita ang matawa sa itsura ng fiancé niya. Alam mo, walang-wala to sa kabutihan mo sa mga anak ko. At sa akin, Lolita. Kaya huwag mo na ulit sasabihin yan, ha? Dahil mahal na mahal kita at pakakasalan kita. Pinal na sabi ni Anthony bago niyakap ng sobrang higpit si Lolita. I love you, Anthony. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. And I love you more, my love. Salamat dahil tinanggap mo ang tulad ko at ginawa mong makulay ang buhay namin ng mga bata. Nagkatitigan sila sandali bago unti-unting lumapit ang mga labi, ngunit bago pa sila maghalikan, biglang sumulpot ang dalawang bata. Mommy, Daddy, ano pong ginagawa niyo? O sisa ni Althea, mabilis naman naghiwalay ang dalawa. Hinawakan ni Lolita si Althea upang paliwanagan habang namumula ang kanyang mukha sa hiya. Baby, bali hinihipan lang ni Dada yung mata ko dahil napuwing ako. Really po? Bakit po kayo nakapikit pareho? Parang hindi rin siya mapuwing. Palusot ni Lolita. Samantalang si Anthony ay nakatingin lang sa dalawa at hindi mapigilan ang pagtawa niya. Hindi na siya nakatiis din at hinila na si Lolita upang ipaharap at saka mabilis itong hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ng dalawa tuloy sa ginawa niya. Ano ka ba? May bata! Bulyaw ni Lolita sabay palo sa braso ni Anthony. Ew po, why naman po i-kiss mo si Mommy? Baby, hindi niyo lang kasi siya mommy dahil siya din ang baby ni Daddy. Pero hindi na po siya baby. Maktol ni Althea. Sa kabilang banda naman ay si Alfie na papalakad patungo sa tatlo may hawak naman itong pagkain. Anong meron? Anya pa, akala mo ay hindi 5 taong gulang na bata. Alfie, sino nagbigay sa'yo niyan? Gulat na tanong ni Lolita dahil may hawak itong dirty ice cream. Tumawa ang bata at dumila sa kananakbo paalis. Dahil sa inggit, sumunod si Althea at nagsisisigaw ito. Napahawak na lamang sa ulo si Lolita dahil sa pasaway ng mga bata. Pero nawala din yun nang maramdaman muli ang braso ni Anthony sa bewang niya. May alam ka bang lugar kung saan pwede? Hindi maingay tapos tago? Anito, nagtaka naman si Lolita. Ano? Anong gagawin mo doon? Ngumiti ng makahulugan si Anthony bago naintindihan ni Lolita. Sabay pa silang natawa sa kalokohan ng lalaki at sa huli, inakay ni Lolita si Anthony sa isang maliit na tagong kubo. Doon nila ibinuhos ang matinding pagmamahal sa isa't isa. Hindi inalintana ang mga tawag at paghahanap sa kanila ng buong pamilya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Lolita at ni Anthony. Naway makasama ko kayo ulit sa susunod na kwento. Balik po kayo ulit para sa pang-4 na storya sa series ni Claxine. Muli ito ang inyong Miss CJ. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.